kunting suporta sa ating mga kapwa Pilipino. Napakasarap yung pagramdam namin. Napakasarap isipin na meron pa mga tao na tumitingin para sa kinabukasan ng ating bansa. Alam po ninyo, ang aking pag-iusap sa inyo, hindi lang suportahan natin itong buong ticket. Atty. Lambino, Philip Salvador, Pastor Apollo Tibuloy, Atty. Dante Marcoleta, Senator Bongo, si Atty. Jamie Bundok, Atty. Jamie Henlo. Bakit natin sila suportahan? Bakit? Napaka-importante po na kung kami ni Senator Bongo ay makabalik, dapat makagdagan tayo ng tao sa Senado. Kaya, alam ba ninyo na yung impeachment ni VP Sara, ngayon, nakita nila, it's very reliable information ito, nakita nila na medyo lumakas yung sipa ng Iglesia ni Cristo at ng ibang Pilipino. Tumahimik sila kayo. Tumahimik in the sense na hindi nila pinatakbo yung impeachment. Pero alam niyo anong plano nila. Right after election, kung saan hindi na nila kailangan yung suporta ng Iglesia at ng mga taong nagtitino. We still have, after election, we still have ample time, around 2 weeks of session days. Iraragsagan nila yan. Pipirmahan nila yan lahat. Kasi nakapag-commit na yan sila. Pipirmahan nila yan. Pipirmahan nila, once ma-impeach si VP Sara sa Lower House, ipasa agad nila sa amin sa Senado para magkakaroon ng trial. Kami naman, since makarating yung impeachment complaint sa amin, articles of impeachment makarating sa amin before the adjournment. Kasi mag-adjourn yung 19th session is before. Uupo yung mga bagong nahalang, di ba? So kahit na natalo na yung iba sa eleksyon o nanalo man, obligado kami entertainin yung impeachment nila. So once ipasa sa amin yan, constitutional duty ng Senado na talagang patakbuhin ng trial. So kahit na na-adjourn ang 19th Congress, kung nagsimula na yung impeachment nila, meron mga nagbabaling school to, meron nagsasabi na tapos na. Pero ang kanilang hinahawakan ngayon ay impeachment is a continuing duty ng Senado. Kahit na ito'y ma-adjourn daw, once na final complaint ay magsimula na yung hearing, tuloy-tuloy daw yan. So yun ngayon ang kanilang plano. Kaya kailangan talaga na dadami tayo doon sa Senado. Huwag tayong magpabaya. Aside from the fact na yun, about the impeachment, alam natin kung ano nangyayari sa gobyerno ngayon. Sobra. Sobra. Kita naman siguro yung mga balita. Diba? Tingnan nyo kung gaano nila dinisregard yung legal process, yung proseso ng aming budget. At the opening of the Bicameral Conference Committee, since I was a vice chairman, so I automatic member ako ng BICAM because ako ang nag-sponsor sa budget ng DND, Armed Forces, PDEA, and other agencies. Alam niyo, nagmanifest ako klaro. Alam mo talaga, nagmanifest ako. Because of my experience, our experience, during the last budget, na kung saan nagmulan talaga rin pagkatapos ng budget, lumabas, mayroon palang pundo ng akap.
na sila-sila lang sa House of Representatives ang gumagamit. Ginamit nila yun para sa kanilang People's Initiative. Yun ang purpose na sa akin noon. Nagulat na lang kami, para kami taka, pumirma sa Baikang Report na hindi kami alam na may sinaksak pala doon na pundo ng akap. Ngayon, because of that experience, sabi ko, nag-manifest ako during the opening, sabi ko, Madam Chairman, may I manifest that before we sign the Baikang Report, please give us ample time to scrutinize everything. Kasi nga, ang premise ko dyan, yung previous na experience namin. Para, sabi ko, para, Madam Chairman, para hindi kami magmukhang tanga. Tahimik silang lahat. After that, sila-sila nang nag-usap. Bumalik kami for the second and last meeting ng Baikang. Diretso na, pinapapirma na kami ng Baikang Report. Pinapapirma. Sabi ko, hindi ko pa nga nabasa yung Baikang Report, papirmahin na niyo ako. Wala akong magawa. Iisa lang ako eh. Lahat sila. Hindi ko pa nga nagpupirma. Huwag na ako, nag-book out ako. Tumayo ako, humalis ako. Hindi ko papirma dyan dahil na may experience na tayo. At kung ano pinagsasaksak hanggang sa budget. So ito na nga. Lumabas na. Umaga, nagpirma kami sa Baikang, nagpirma sila sa Baikang Report. Pagkahapon, lumabas yung Baikang Report, yung soft copy. Pinadala sa mga opisina namin. At doon nakita ko talaga na may mga blanco na mga amounts doon sa pundo ng Department of Agriculture. And then, again, diretso, ratification, pagkahapon, somewhere, gabi na, 7 to 8 o'clock ng gabi. Ratified yung Baikang Report. Again, hindi ako sumama sa ratification. Hindi ako tumuto. Dahil hindi ako pumirma ng Baikang Report, tumuto pa ako. Ano kayo, hilong? Ano so na yung Baikang Report? Yun na. Alam nyo, napakarami pinagtatagdan. Ito masama ito. Ito masama talaga. Ang daming legislator. Parang naglulukuhan tayo ba? Kapag mayroong nangyari na pagbubuli ng mga Chinese sa West Philippine Sea, alam mo, anong sabi ng mga magagaling na legislator? We condemn to the highest terms yung ginawang pagbubuli ng mga Chino sa ating mga mangingisda, sa ating mga sundalo, sa ating mga Navy, sa ating mga Coast Guard. Kaya, kailangan suportahan natin ang pag-modernize ng ating armed forces so that makuha natin yung credible defense posture para respetuhin tayo ng ating mga kapitbahay. Yun. Galing. Pagdating ng budget deliberation, yung 50 billion na AAP Modernization Fund ng NEP na sinapit ng Malacanang to the House of Representatives, pinapyasan nila ng 10 billion. Ang 50 ginawang 40. So yun ang nakalagay sa gap. Pagdating doon sa Senado, since ako ang chairman, ako nag-defend ng budget na yan, kinausap ko yung chairman ng finance na si Senator Grace po. Hindi ko mapayag na hindi natin ibalik ang budget na yan. Ibalik natin yung 10 billion. True enough, nabalik kami ang 10 billion doon sa Senate version, 10 billion. Kaya balik, 50 billion ulit. Pag-akyat doon sa Baikang, paglabas sa Baikang, mas malaki pang pinapyasan ng 15 billion. Yun, nakakalungkot. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Kaya, kayong lahat na dito, please educate our voters. Aside from campaigning for us, lahat na dito sa screen, ating mga kandidato.
aside from campaigning for us, also please educate our voters to use their vote wisely. Bantayan ninyo yung mga politiko na ganyan. Ibang sinasabi, ibang ginagawa. Nilulungo na tayo. Ay mga politiko dyan, bantayan ninyo. Bantayan ninyo yung mga tao na yan. Gamitin nila yung boto nila wisely. Dahil sa panahon lang ng halalan, tayo nagkakaroon yung pinaka-ordinaryong habal-habal driver dito sa downtown Davao City. At yung pinakamayaman na negosyante sa Makati, yan lang ang panahon na magkakaroon tayo ng equal footing. Ang boto ng isang mayaman doon at boto ng pinakamahirap dito sa Davao City, pareho lang ang boto, counted as one. Pareho lang ang value. Kaya huwag natin sayangin, sagrado yung ating boto. Pag tayo'y bumoto, sabihan natin ating mga kababayan, agay nasmutang na palagi ang kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng ating mga apo. At alam niyo, sinong magbabayad itong utang ng ating gobyerno ngayon? Yung mga pinagbibigay nilang akap, pinagbibigay nilang AX, sino magbabayad yan? Utang yan. Kundi yung ating mga anak, ating mga future generation, trillions na utang ng Pilipinas. Dapat okay lang sana magkakautang tayo ng ganong kalaki. Basta ginamit sa magandang kamaraan. Kung ito'y ginamit sa intended use, pero ibang priority nila eh. Priority nila, akap para magamit natin sa eleksyon. Kasi eleksyon na naman eh. Para magkakaroon ng utang na loob yung mga tao na makatanggap ng mga ayuda na yan. Eleksyon. Huwag niyo. Sabihin natin natin mga kababayan, tanggapin ninyo yung akap, tanggapin ninyo yung AX na yan. Tanggapin nyo yan, pera natin yan. Inutang natin yan sa ibang bayan, bansa. Inutang natin yan. Yung pera na yan. Tanggapin natin. Kasi tayo magbabayad. Pero pagdating sa eleksyon, dapat another story. Huwag kayo magkakautang na loob dyan sa mga politiko na gumagamit ng ayuda para pagalan tayo para mabili yung ating boto. So yun dapat ang ating pagtutulong-tulungan. Otherwise, walang mangyayari sa ating bayan. Iba naman kung pupunta tayo sa violent means, kung gusto natin magbago, gusto natin ng radical means, gulong, kawawa ang ating bayan. So dito tayo sa pamamaraan na sana kung may tsansa pa, mabago natin yung kinabukasan ng ating bayan. Yun lang, hindi ko na hahabain pa aking pananalita dahil alam ko marami pang magsalita. Dahil salamat sa iyong tanan. Punta. Kining itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Who knows? Who knows? Miracle do happen. Mangyayari. Tanawa nyo. Tingnan nyo. Pagkalulusot ito lahat. Paglulusot ito lahat, gaganda ang kinabukasan ng Pilipinas. Maraming salamat at magandang gabi sa atin. Daghang salamat, Senator Ronald Pato de la Rosa. Next, we have a video message.